Hello, GM Crypto Fam. So, for today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-trade sa PDAX. So, download lang kayo sa Play Store. Search nyo lang dyan is PDAX PDAX. Then, search for this one, PDAX Make Your Money. Then, yan, download lang. Alright, so, ito yung interface ng PDAX. Home. So, may kita nyo dyan yung cash in, crypto, bonds. May bonds din sila, may collectibles, hold and earns and promotes. Later on discuss natin yan. Then sa middle portion meron yung gainers and losers. Yung mga losers yan yung mga coins or altcoins na bumababa yung presyo sa market. Gainers yan naman yung mga tumataas, no? So, then sa baba meron yung mga news, events. Makikita kayo, no? Pwede nyo yung basahin, no? Then kayo for you to make a fundamental analysis kung ano ba yung status ng market. Then next is trade. Sa trade naman, nakikita nyo dyan yung mga bonds. Ayan, RTP 30. So may mga interest rate yan. Mga crypto, meron yan Bitcoin, Ethereum, XRP. So marami yung mga nakalist na altcoin. Pwede kayo mamili dyan kung ano yung mga magandang bilhin ngayon or mag-invest. May Cardano, example Cardano, gusto mo bumili ng ADA. Yan, meron dyang market. Sa market, pwede kang lagay dyan ng any amount or for example 1,000 ganyan. Ang mabibili mo is 20 Cardano. 1,000, let's say na nag-cash in ka na sa PDAX account mo, verified ka na din. So pwede gusto mong bumili, mag-invest ka, mag-start ka 1,000. Ang makukuha mo is 20 pieces na Cardano. So, dyan, may nakalagay na minimum sa ba 145.67. So, depende yan sa coin na bibilin mo. May minimum amount dyan nagsasabi kung magkano yung pwede mong bilhin, no? So, ito yung price na sa baba sa market. Buy price 48.58 si Cardano. Pagdating naman sa limit, difference naman ito sa market at limit. Yung limit, pwede ka mag-set ng price, no? Kung sa ngayon 48.58, sa palagay mababa pa yung market kung gusto mo makabili sa lower price, so pwede ka mag-set yan ng 40. For example, gusto mo tumawad sa 40, lagay mo lang sa limit price 40, tapos kung ilan yung amount ng ADA na gusto mong bilhin, let's say nag-cash in ka na ng 1,000, gusto mo lang ibili is 500 o kalahati ng 1,000, no? Pwede mong i-drag itong concern na to dito, no? To adjust your risk appetite. So, pwede ka rin maglagay dito ng amount. Let's say 500 lang yung gusto mong i-invest, pwede yun, no? Promotional code, exception option lang naman yan, so leave it blank na lang. Then place order mo lang once na meron ka ng amount or pera dito sa PDAX account. Sa sell naman, halimbawa nakabili ka na ng ADA tapos tumaas yung presyo. Example, nabili mo siya kanina ng 40, then tumaas na siya ng 50, 60, ganyan. Pwede mo siya ibenta rito. Using limit din, pwede ka mag-set ng price dyan, i-advance mo na. Let's say 50, gusto mo ibenta yung ADA mo na nabili mo ng 40. Then busy ka, wala ka masyadong times. Pwede mo na i-sell yan, automatic yan. Tapos lagay mo na yung amount. Then drag mo lang kung ilan yung ADA na nabili mo para mag-automatic siya rito. Then place order lang sa baba. Okay. Cost averaging para naman to sa kung gusto mong bumili ng asset or ng coin, no? Ng every sahod or every weekly. Mag-set ka ng date yan. Meron yan daily, weekly, first and 16th of the month. Pwede ka mag-set, no? Let's say ako, gusto ko weekly, bibili ako ng Cardano worth 1,000. So, set ko lang yan dyan na weekly. Tapos may date yan. Yan, starting July 20. Ganyan. Then mo lang yung promotional code. Tapos, then place order mo lang, no? Sa baba. Then, mag-automatic yan sa sistema. Kabili ka na ng Cardano once na per weekly setup. So, yan yung mga tatlong pwedeng pagpilian when you want to buy altcoin or crypto dito kay PDAX. May mga ganyan siyang features. And then, ang isa pong maganda rito kay PDAX is meron siyang bonds, no? So, kung wala ka pang idea sa bonds, later on, magawa natin ng video kung ano yung mga features and mga dividendo, yung mga parang advantage ng pagbili ng bonds, no?
Then, another thing, pag nakabili ka na rito ng coins, ng altcoin mo, then, dito sa portfolio, itong may kita yung total na asset mo, yung balance mo. Itong may peso, crypto, or bonds, no? Naka-ano siya dyan. So, hindi ka na masyadong mahihirapan kung ano yung mga check mo na magkano na yung mga balance ng pera mo. So, yan. Pwede ka mag-deposit ng crypto. Also, dyan, using yung mga coins na yan galing sa ibang exchanger. Let's say, meron kang Cardano, ADA, sa ibang exchanger, no? Copy mo lang din yung, ayan, pwede mo i-scan yan or copy mo yung address. Then, punta ka sa ibang exchanger like CoinsPH, Gcash, Maya, no? Pwede mo i-transfer yun. Papunta rito sa PDAX. Okay? Next, cash in. Pwede ka mag-cash in using InstaPay, QR, PH, PesoNet, yan, online transaction or over the counter. May mga choices naman yan, no? Kung ano yung, ano sa'yo, accessible sa'yo. For example, ito over the counter, pag click mo yan, may mga options yan like banks, no? Mga Cebuana, pwede ka mag-ano dyan, cash in, yan, QR. So, yan, nag-cash in ka sa real time, no? 1,000, pwede rin yan, no? Zero fees, minimum amount 200, maximum amount 50,000, no? So, yan yung mga magandang option sa PDAX. Ito naman, pag bumalik ka sa home, let's say sa trade, meron din siyang option for alerts. So, pwede ka maglagay ng alerts. Halimbawa, XRP, ang price ngayon na XRP ay 198.43 sa buy price. So, pwede ka nag-set ng ganyan until I delete it. Tapos, set ka ng amount. Let's say, gusto mo tumawad, gusto mo 150. So, bumaba siya ng ganun. Set mo lang sa 150. Yan, automatic na yan. Once na may internet ka, anytime, anywhere, magpa-prompt yan ng notification sa phone mo. Once na bumaba yung presyo sa sinet mong alert. Then, let's say, add pa tayo, Bitcoin. Ang price ni Bitcoin, 6.8 million. Gusto mo mag-set ng alert. Let's say, bumaba siya ng 6.5, ganyan. Set mo lang yung alert para makabili ka once na bumaba yung price ni Bitcoin. Ethereum. Yan, Ethereum, PHP. Maganda pala dito sa guys, sa PDAX, automatic na siyang mako-convert sa peso. Unlike sa ibang exchanger like Binance, OKX, or ibang mga international exchanger, wala siyang peso conversion. You need yung like Bitcoin to dollar lang yung mga options doon. Unlike dito, automatic mo siya ma-withdraw sa mga Gcash account mo or bank na naka-peso, yun na yung currency niya. Okay? Para naman ito sa mga beginner or mga intermediate trader na walang masyadong time mag-aral ng mga international exchanger. Kasi itong mga PDAX, government license naman to, kaya safe naman siya. And then, naka-peso na yung currency niya. So, user-friendly talaga. Okay? Let's say sa Ethereum, so, mag-set ng alert for 180,000 kasi since 211 po siya ngayon, set ka lang ng ganyan. So, yan. Okay. All goods na siya. Then, dito naman sa account natin, gusto mo siyang i-level up. So, yan. Meron ka lang mga isasubmit na IDs, documents, no, para, ayan, sample, para ma-level up mo yung limit mo, daily limit mo monthly and annual sa mga deposits and withdrawals, no. Then, navigate nyo na lang din dito yung mga settings niya. Yan, mahalaga din na meron kayong two-factor authenticator, mga biometric login para safe din yung account niya. And also, meron din naman silang support center para kung meron kayong mga issues sa applications or sa mga whatsoever na dito sa app na to, pwede kayong mag-place sa kanila. And then, pwede rin kayong mag-join sa community like Telegram. No? Click nyo lang yung Telegram, then punta kayo sa pinaka group nila. Yan, kagaya nito. Diyan sila nag-send ng mga announcement, no? Ng mga news, kaya kung sino yung mga nananalo sa mga nila, giveaways nila or mga promos nila. No? Okay? I hope na marami kayong tutunan ngayon. Sa susunod na video natin, i-discuss kung ano yung mga ginagamit kong mga app, kung paano ako nag-trade using TradingView and other tools na ginagamit ko.
I'll see you in the next one, and thank you for watching this video. Cheers guys.